Magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayon, back pain. Sobrang sakit ng likod ninyo. Baka may tumutubong bukol, tumor, o cancer na malapit dyan sa inyong spine. Paano malalaman ang warning signs? At gamutan sa cancer, lalo na kung chemotherapy. Bibigyan ko kayo ng mga tips. So ito po si Doc Liza Ong. Ito po ang mga palatandaan o warning signs na dapat maagap tayo. Number 1, napakasakit ng likod ninyo. Malala sa gabi. 2, parang manhid yung paa nyo o yung kamay ninyo. Number 3, bakit parang medyo humina yung kalamnan ninyo, yung extremities ninyo, paa, kamay, nawalan ng balanse paglalakad. Bakit nagbabago ang pag-ihi? Kapag sobrang sakit na ng likod ninyo, lagpas ng 6 na linggo, hindi nawawala sa pangtanggal ng kirot, magpunta na agad sa isang orthopedic surgeon. At magpa-MRI o magpa-PET scan. Huwag na ho kayong magpapa-ultrasound kasi wala namang makikita dun sa ultrasound. Or may makita man, minsan kulang. Better ang mga MRI at PET scan kasi kita mo agad pag may activity doon at may tumubo. So, mas malalaki ang nakikita. Kasi, alam nyo ba, yung back pain o pananakit ng likod, unang senyales yan ng pagkalat ng iba't ibang cancer. Ang pinakamadalas na cancer o common sa ating bayan, sa kababaihan, pati lalaki, breast cancer. Lung cancer kahit hindi naninigarilyo o naninigarilyo. Thyroid cancer. Yung mga may kidney cancer, syempre malapit dun yung spine. Pwedeng kumalat kung hindi nyo napansin na meron na pala. Sa kalalakihan, prostate cancer. Kasama na rin dito yung sarcoma, katulad kay Doc Willie, kaya talagang una niyang naramdaman, back pain na matagal. Lymphoma, yung mga cancer sa colon, rectum, bituka. Yan din ang nagiging mga signs. At yung mga may liver cancer. So yan ang unang signs na napapansin ng tao na akala lang naman nila ay masakit lang ang likod. Pero meron na palang cancer o mga tumor. Kaya ko ito pinapaalala sa inyo ay para alam nyo ang warning signs. Uulitin ko, kapag 6 na linggo na, sobrang sakit ng likod nyo, pumunta na tayo agad sa ating surgeon. Humingi po tayo ng MRI or PET scan. Halimbawa, nalaman na ang pinagmulan nung inyong sakit ng likod. Yung pala, isang klase ng cancer. Ang mga gamutan, chemotherapy, opera, radiation therapy, at marami pang iba. Mga hormones, iba pa. Magbibigay po ako ng tip tungkol sa chemotherapy. Kasama na rin dito yung radiation therapy. Yung mga nararamdaman nila. At kahit po yung mga nag-opera. So, pupunta na po tayo dun sa gamutan. Kasi gusto ko po, itong mga chemotherapy side effects, radiation side effects, mabigyan ko kayo ng tips, gagawin, ano yung lunas. Huwag ho tayong maniwala o magpadala dun sa mga negative experiences ng ibang pasyente kasi bawat pasyente po iba-iba. Gawin nating positive yung mga kinukwento nila para magpagamot tayo kasi isipin natin, lagay natin sa isip natin, kapag nagpagamot tayo, maaari tayong gumaling. Kasi magaganda na ho ang mga gamot ngayon, mas magagaling na ang mga doktor ngayon, napakarami na nilang pag-aaral. At marami ng pagpipilian sa gamutan at humingi po tayo ng tulong dun sa ating PhilHealth, DSWD at sa lahat po ng mga gobyernong ospital. So, hindi kailangang magtago. Sabi nga, kung may tiyaga, may nilaga. So, medyo mahirap lang, pero kailangan malagpasan natin yung hirap. Kasi,
Pag inilagay natin agad yung pananakot dun sa pasyente, tinakot, ikaw kapatid, tinakot mo yung pasyente o yung pasyente nakinig dun sa mga negative experiences, baka hindi siya magpagamot at magtago siya. Paano siya gagaling? Pero kung gagawin natin positive yung experience niya, gagaling siya sa tulong ninyo. Tulungan po natin ang ating mga kapatid, kapitbahay, pinsan, kung ano po yung mga matutulong nyo, makakapagbigay po ako ng ilang tips. Number 1, ang number 1 tip ko kapag kayo ay nagki-chemotherapy, nagre-radiotherapy, humingi po kayo ng blood count, complete blood count sa inyong doktor, yung sa inyong oncologist, doktor sa cancer, every week. Yun po yung susi. Kasi babantayan ninyo kung bumaba na yung WBC. So sila ho yung mga sundalo ng ating katawan. Kapag nakita nyo na mababa na ang inyong WBC, di ba meron hong resulta doon, tapos yung number na kailangan ninyong nandun kayo sa loob na yon ng normal range. Kapag mababa na doon, sabihin nyo agad doon sa inyong onco-doctor or pumunta kayo sa emergency room, lalo na pag napapansin nyo may ubo, sipon at lagnat na 38 degrees centigrade. Hingi na po kayo ng mga tinatawag na GCSF, Granulocyte Colony Stimulating Factor. Ito po yung, ang generic nila, filgrastim, meron ng Unilab niyan. Tanungin na lang saan makakabili. Or kaya, pegfilgrastim. So, pag bumababa na, meron pong ineksyon. So, wag na ho nating hintayin na magkaroon tayo ng malalang sakit bago tayo magpa-ineksyon. So, sabihin nyo agad, pag may ubo, may sipon, may trangkaso, pakita agad kayo dun sa doktor ninyo. At humingi ng injections. Number 2, bababa, platelet count. Sa isabi agad, sa onco. Di ba, alam nyo naman, bumababa ang platelet. Ito, mas mababa pa to kesa sa dengue, ha? Pero, meron ding mga nabibiling injection. Ang tawag po doon, Romiflostim. So, meron din. Hingi tayo ng injection. At sinasabi ko nga, gumamit tayo ng pinakamalambot na toothbrush. Yan, para hindi dudugo yung ating, talagang yung ultra soft adult toothbrush. Malambot po ito, hindi susugat ang inyong bibig. So, para hindi po magdugo-dugo yung ating bibig. Kaya, importante po itong pinakamalambot na toothbrush. Dun sa mga nagsusuka, naduduwa, lalo na pag may naamoy, iwas po tayong ma-dehydrate. Yan ang sinasabi ko. Orasan yung inom, na wag hong kakakalimutang uminom. Kung masama po talaga yung panlasa nyo, mapait, lasang bakal, pwede po ang buko, may kamahalan nga lang ang buko, pero kung sa lugar nyo, mura-mura, pwede po. Tapos, panay-panay ang inom. Pwede po yung mga flavored na water. Pwede nyong lagyan ng mint o kaya hulugan ninyo ng kung ano po yung makita nyong prutas dyan. Hulugan nyo yung 2 litro nyo. Kasi kailangan natin 8 hanggang 12 baso. So, dapat yun mga 2 litro sa 24 oras hanggang sa gabi. So, kada oras, inom-inom kayo. Kasi, kapag na-dehydrate ho kayo, mahihilo kayo. Huwag nyong gagayahin yung mga ganoong pagkakamali. Hilong-hilo. Yung pala, dehydrated. Kulang sa tubig. At isa pa, pag very dry ang bibig nyo, may tatawag tayong mucositis o stomatitis. So, dito, matututo din yung mga nurses natin na nag-aaral ng NCLEX. So, ang sikreto po dyan, lagi akong may lip balm. Ito. So, yung lip balm, lagi ko pong nilalagay, lalo na pagtulog, kasi po, yung ibang chemotherapy, nagbibiyak-biyak yung ating mga lips. So, pag ho ganon, mahihirapan kayong kumain. So, alagaan nyo po yung inyong lips, yung inyong bibig din. So, pag masama ang panlasa, pwede ho kayong mag-toothbrush bago kumain. Doon sinasabi natin, after eating. Pero ito po, pwede nyong i-brush yung teeth nyo. Or kaya, ito yung pagkakataon nyo na pwede kayong kumain ng candies para mawala yung masamang panlasa. So, small frequent meals,
kung nasusuka o naduduwal. Tapos, pwede nga kayong maghingi ng metoclopramide. Ito yung marami ho sa atin itong ganong gamot para hindi tayo masuka. So, yun yung mga tips natin. Tsaka magbibigay pa ako ng mga tips sa pagluluto. Doon pala sa mga anemic, pwede kayong uminom ng folic acid. Hingi po kayo sa doktor ninyo para laging maganda yung RBC ninyo. Ngayon, doon din sa pag-alaga ng ating bibig, kailangan laging malinis ang bibig natin. Pwede ho tayong gumawa ng sarili nating gargle. Sa isang basong tubig, may isang tasang 1 cup of water kayo, pwede nyo pong lagyan, para madaling tandaan, 1/4 kutsarita ng asin. Okay? 1/4 kutsarita ng baking soda. Haluin nyo, maligamgam na tubig. Imumog nyo po, mumog, tapos idura. Huwag pong iinumin, idudura. So, pwede nyo pong gawin to 4 times, 5 times, 6 times. So, kayo na po ang gumawa ng sarili ninyong mouthwash. Asin, maligamgam na tubig, at baking soda. So, para iwas po, ayaw natin magsugat-sugat yung bibig kasi mahirapan tayong kumain. Gusto po natin kumain kayo kasi doon kayo kukuha ng lakas. Number 6, mahuhulog ang buhok. Syempre po, chemotherapy, ninipis. So, una yung gagawin, magpagupit na kayo ng maikli, katulad ng ginawa ko, para paghulog ng buhok, hindi naman hindi kayo malungkot na talagang nalagas na yung buhok. At least unti-unti yung pagkalagas. Maghanda na rin kayo ng sombrero. Ako nagsusombrero para yun na po yung pantakip ko pag tuluyan ng naubos. Isa pa pong reklamo ng mga nagki-chemotherapy. Yung daw kamay nila at paa nila parang masakit, manhid. Pag ganito po, iwas tayo sa paso. At saka iwas matumba. Kasi maraming natutumba kasi namamanhid na nga. Yan yung chemotherapy-induced peripheral neuropathy. Hayaan nyo po, pag gumaling na kayo, after ilang months, mababawasan na rin ho yung manhid ng inyong kamay at paa. So, para kayo nakasuot ng gloves na medyo masakit, medyo manhid, hindi nyo nararamdaman. Kaya iwas nga po sa paso, tapos sa paa, iwas matumba. Kasi ang dami kong nakita, natumba, na fracture, dagdag pa sa operasyon. Iwas, iwas, iwas. Kung sobra kayong hina, pwede kayong magpabili ng wheelchair. Pag lumakas kayo ulit, saka na kayong maglakad. May tungkod or may walker. Makatulong din po, panandalian, ang wheelchair. Huwag ho kayong mahihiya. Makikita kayo ng mga kasama nyo, kakilala nyo. Pansamantala lang po yun. Ang importante, hindi tayo maoperahan ng fracture. Number 8, constipation. So, marami nagtitibi. Ang mga pwede natin gawin, lakad-lakad palagi para gumalaw kahit sa bahay nyo. Pagkatapos kumain, lakad. Pwede po tayong uminom ng warm tsaa sa umaga or warm prune juice. Konting tubig, konting prune juice, kahit magantong karami, everyday ang inom para hindi tayo mag-constipate. Gulay, mas dadamihan. Prutas, okay din. Dito po, pag nagtitibi kayo, pwede po yung strawberry, tsaka blueberries, kasi mas nakakapagtae. Pero number 9, kapag nagtatai na ho kayo, dito nyo kailangan yung 8 to 12 liquid cups in a day. So marami rin ho nagtatae. Mas mabilis silang magtae. Dito nyo magagamit yung inyong banana. So ito po, yung ating banana, malaki po tulong sa akin itong saging na to. Laging may baon, lalo na pag nagugutom kayo, sa bahay laging may saging. So kung magre-regalo kayo, pwede nyo po silang bigyan ng saging. Dito rin maganda ang lugaw, apple, o yung apple sauce, ilagay dun sa mga sa inyong mga may sauce na baka, baboy, manok. Toast, yung toasted na bread, toasted pandesal. Yan, nahihiligan ko ngayon, toasted pandesal. Para ilagay lang po sa ref, medyo tumatagal. Pag gutom kayo, palamanan nyo na lang yan.
at tuna. So, lagi kayong may handa kasi kailangan small frequent feedings, mga nilagang itlog, pwede nyo rin ipalaman dun sa inyong kinakain or balatan nyo lang, mabilis, ibaon para hindi kayo magugutom. Yan. Pag po may diarrhea, hindi po pwede yung mga blueberries. Oo, dyan naman tayo iiwas. Blueberries, wag muna. Tsaka strawberry kasi high fiber po ito. Nakita ko kasi yung ibang, siyempre sasabihin lang, naku, maganda strawberry, blueberries. Pero pag po nagtatae, wag po kasi high fiber to. Ma-fructose, sabihin maraming tamis. So, lalong mapapabilis yung digestion. Kaya lalong magtatae. Pwede po to sa constipated. So, tandaan po alin yung para sa constipation, strawberry, berries, yun po, pwede magaling Baguio. Pero pag diarrhea na tayo, pwede ho tayong uminom ng loperamide at saka ayaw nating magtai kayo kasi manghihina kayo lalo. Tapos, mas gusto natin yung mga lugaw, plain tinapay, apple. Ngayon, number 10, tips sa pagkain kahit napakapait ng inyong panlasa, lasang bakal, walang gana, na gradation, na operahan, pati ho tubig talagang lasang mapait sa atin. So, dito nyo po magagamit yung mga protina. Sabi ko nga, sa mga soups nyo, lagi nyo lagyan ng binating itlog. Pangdagdag din kasi ng calories yan. Tsaka madaling kainin, malambot, madaling ibaon, kahit saan kayo pumunta. Dagdagan nyo po ng isda. Dito po natuto rin ako mag-nuts. So, dinadamihan ko yung mga buto. Yung mga buto ng pakwan, buto ng squash. Yan, yung kahit anong nuts. Mani, alam nyo ba, pag bumababa po ang inyong timbang, wag po yung yung maning prito, maraming asin. Ano po, nilagang mani, pwede. Or peanut butter. Yung po ang ipalaman nyo sa inyong tinapay. Yan. Tapos sa sopas ninyo, lagi nyo silang dagdagan ng eggs at saka mga gulay. Pwede po yung mga avocado smoothie, avocado, honey, milk. Yan, medyo magdadagdag kayo ng weight dyan kung kayo napayat. 2 hanggang 3 oras, subo-subo snack. Yung sinasabi ko. Pwedeng keso, cracker, yung mga biskuit, yogurt, kung madali sa 7-Eleven, sopas. Sa fluids po, buko, tubig, lagyan nyo ng halo-halong prutas, infused drinks, ang tawag ho doon, lagyan nyo ng mint, berries. Tapos, yung mga ulam ninyo, kasi kailangan mabango. Pwede nyong lagyan ng mga barbecue sauce, gravy, di ba tayong Pilipino, mahilig sa gravy, panimplang marinades, pwedeng gawing medyo mas maasim-asim, calamansi, salty, sweet, ketchup, mustard, pickle relish. Dito po, allowed kayong mag-mentos, mag-candy, pwede chocolate. Kasi ang maganda dito, 1 piraso, 2 kagatan. Pag talagang gutom na gutom kayo, parang wala kayong lakas. Pwede po, cottage cheese, pwede peanut butter, pwede mag-chips, konti, nuts, iba't ibang klase, mani, fruits, pwede rin. Pwede pang mga spaghetti sauce. Tayong Pilipino mahilig sa spaghetti sauce. Pwede rin ho tayong mag-macaroni salad. Gawa tayo macaroni salad, macaroni soup, kung ano-ano po ilagay nyo dyan. Egg, chicken salad, kung ano pong gusto nyo, meat, pwedeng ilagay. Pag ho yung mga kapitbahay, kapatid, kamag-anak, kaibigan, magregalo ho kayo ng ulam dun sa nagkikimo. Kasi mas gusto nilang kinakain yung hindi nila alam na ulam. Yung magugulat sila, hindi nila luto. Ang sarap pala. Kasi pag dun sa sanay ka na, parang wala ka nang ganang kumain. Isa din po yung problema na yon. Parang nawawalan kami ng gana kumain. Kasi nga po walang panlasa, napakapait ng panlasa. So kung bagong ulam, luto ng iba, tuwang-tuwa kami. Kasi nakatikim ng bago. So medyo mas marami-rami. So yun po yung iririgalo natin. Hindi po kailangang mahal. Lutong bahay nyo, pero bukal sa puso nyo, maganda po yan. Tips natin, 8 hanggang 12 basong tubig. Before chemo, lalo na after chemo,
para maprotektahan ang ating kidneys. Pwede pong mag-wheelchair habang mahina kayo, lakas. Para lumakas ulit kayo, lakad-lakad kahit dun sa loob ng inyong bahay. Huwag ho tayong magpapadehydrate. Huwag ho tayong magpapakagutom, mahihilo ho tayo, mahihimatay ho tayo. So, pag mahihilo na ho kayo, upo na ho kayo. Huwag niyong hayaang bumagsak kayo at mahimatay kayo. Doon naman po sa mga kamag-anak, kung tatakutin nyo lamang yung may sakit, huwag nyo na hong kwentuhan. Pwede ho nyong tulungan sa trabahong bahay kasi hirap na ho silang magtrabaho sa bahay. Yun po yung pwede nating itulong. Labahan yung damit nila, plantsahin yung damit ng mga anak nila, tulungan yung mga anak nila ihatid sa eskwelahan, or tignan kung may pagkain sila sa maghapon. Yung ganun po, yung simpleng ganun. Kasi po, pagod na pagod sila, mas gusto nila humihiga. So yun po yung mga pwede nating irigalo, itulong. Wag na ho yung hindi magandang mga negative experiences nung nag-ibang nag-chemo. Kasi gusto natin, positive sila, gumaling sila, kasi po nagagamot na ang cancer ngayon. Sa tulong ng mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, at saka yung mga nagmamalasakit. So, isipin natin, kung nagpagamot tayo, gagaling tayo. Kasi susunod po, lagi ko sinasabi ko, ano yung inisip natin? Susunod yung body sa iniisip ng mind natin. So, sana po nakatulong ito. So, next time, mga iba pa pong tips. Iba't ibang klase naman na cancer, ano yung mga nararamdaman nila. Tapos, and surgery. Yan naman po yung mga next na itatopic. Ito po, binabahagi ko sa inyo bilang pangsariling karanasan. So please, magtulungan po tayo. Tulungan po natin yung ating mga cancer patients. Salamat po.